Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga katropa, exciting dito! Umaga pa lang, mapapangiti ka kapag XFM na ang kasama. Ang iyong gabay sa araw-araw, kaya saan ka pa? Dito ka na sa nangunguna, radyo na pinakamasaya. Katropa mo forever. XFM makes life better. Kami ang katropa mo, exciting dito. Saan man sulok ka ng mundo, araw-araw maaasahan mo. XFM makes life better. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Up to. Exciting! Background ko lang muna. Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold. Islamista po, Sandoval, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala na po, wala na. Sa mga kaibigan ko at kababayan, subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Kung kayo po may makaramdaman sa pananakit ng katawan, lalo tigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda. Epektibo sa anumang uri ng sakit. Santo Plus Gold. Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo! Ang nangungunang radyong pinapakinggan nyo. Mga katropa, kami nang bahala sa inyo. Sagot na namin ang kulitan na tawanan na palagi sa balita't kaalaman. Butenga ang ngiti mo, exciting dito. Saan man sulok ng mundo, kami ang katropa mo. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM. Oras Pilipinas, sa 7 minuto na makalipas ang alas 6 ng umaga. Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita. Express Balita sa umaga. Headlines. Sa ating mga headlines, iligal na paniningil sa Irawan Integrated Terminal. Dapat umanong may managota ayon yan kay Konsehal Damasco. Pwede silang kasuhan doon at ang sabi nga doon sa memorandum ni Atty. Pedrosa, ibalik nyo yung pera na yan. Wala kayong karapatang maningil. Dagdag tanod at mahigpit na pagroronda gagawin ng Barangay Santa Lourdes kasunod ng hold-up incident na kinasasangkutan ng isang guro. Actually nga sa napag-usapan today na magdagdag yung additional tanod natin every night. Bahagi ng ginagawang tulay sa Barangay Apurawan na sinira para sa remove and replace sa barangay, naniniwalang walang kapalpakat na sa proyekto. Nagkaroon ng maliit na crack. Maliit lang naman.
Kaya, siyempre, nakita na mayroong maliit. So, kinonsulta sa Opo. project engineer. Sa balitang regional, senior patay, mahigit 4,000 na inilikas sa flash flood sa Negros Occidental. Sa balitang nasyonal, Kamara tatalima sa desisyon ng Supreme Court sa impeachment laban kay VP Sara. Ayon yan kay Defensor. Sa balitang international, kahandaan sa pandemya nananatiling marupok. Sa balitang showbiz, Bad Bunny hinangaan sa Grammy Awards. At sa ating balitang sports, Carlos Alcaraz, pinakabatang tennis player na nagwagi ng career Grand Slam. Express Balita sa Umaga. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang mga balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman dito lamang sa XFM Network Philippines. Express Balita sa Umaga. Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa. Magandang umaga, lalawigan ng Palawan. Araw ngayon ng Miyerkules, ika-4 na sa buwan ng Pebrero taong 2026. Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasa bayang napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Kami rin ay napapakinggan saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM radio app sa inyong mga Android phone. Live din tayong napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang IZ Pacaldo. At ako naman si katropang Jamaica Sarad. Tuloy-tuloy na tayo sa detalye ng mga balitang lokal. Balitang lugar. Express Balita sa Umaga. Hihigpitan ang gagawing pagroronda at magdadagdag ng mga barangay tanod ang pamunuan ng Barangay Santa Lourdes. Dito yan sa lungsod ng Puerto Princesa. Kasunod ng insidente ng pang-hold up sa isang babaeng guro kamakailan. Ayon kay Gerald Padilla, sekretary ng Barangay Santa Lourdes, agad na nagtungo sa barangay ang biktima upang magpa-blatter matapos ang insidente. Ibinahagi rin umano ng biktima ang ilang description ng suspect na makakatulong sa investigasyon. Matatandaan, tinutukan ng baril, sinaktan at ninakawan umano ng isang lalaking sakay ng motorsiklo ang biktima bago mabilis na tumakas ang suspect nitong linggo ng hapon. Sinabi pa ni Padilla na ito ang kauna-unang naitalang insidente ng pang-hold up sa kanilang barangay na itinuturing nila itong isang isolated case. Paalala ng barangay sa publiko na maging duble ang gagawing pag-iingat, iwasan ang paglalakad na mag-isa lalo na sa gabi. Dagdag pa ng barangay, patuloy ang pag-ipag-ugnayan nila sa mga otoridad upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa kanilang lugar. Nagkaroon ng emergency meeting ating mga barangay tanod with the barangay council. Isa rin yan sa napag-usapan today na magdagdag ng additional tanod natin every night. Yung roving ay 5 tingin. So kami sa barangay, gabi-gabi naman yung talaga umiikot para lang masigurado natin yung kaligtasan ng ating mga residente. Yun nga, isa sa ay umikot talaga at paigtingin panalo. Samantala sa kaunay na balita, kinumpirma naman ang ama ng biktima na nagkakaranas pa rin ngayon ng trauma ang kanyang anak. Ayon sa ama ng biktima, halos hindi umano makakain ang kanyang anak dahil hindi nito inaasahan na mangyayari ang pang-hold up sa kanya. Itinuturing na lamang nga niya nila ito na isang aral at maging babala para sa iba.
hanggang sa ngayon po, medyo may trauma pa rin po yun. Halos hindi makakain at palagi niya iniisip ko yung nangyari sa kanya. Siyempre, first time nangyari sa kanya yun at hindi niya po yun inaasahan at pero mo isipin po ninyo, alas 5 pa lang po yun ng hapon. Maliwanag pa. So, sino ba mag-iisip na mangyayari sa kanya yung ganong... So, maraming... tatlo sa pamilya ko yung dumaan nung... During that time? Yun ang iniisip niya. Talagang minsan gusto niya na lang isipin na talagang nangyari yun parang leksyon o aral. Ano na rin, para maging aware din yung iba. Balita sa umaga. Mga katropa, ang naging pahayag ng ama ng biktima sa Barangay Santa Lourdes kung saan nagkaranas at biktima ng nangyaring pang-hold up. Express. Balita sa umaga. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito ay marami nang natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Ito ay dahil na rin sa mga mabibisang sangkap tulad ng mangustin, palaya, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin mga katropa ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Ito ay mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Express. Balita sa umaga. Samantala, nagpasalamat si Konsehal Elgin Damasco sa pamahalang panlungsod matapos aksyonan ang Irawan Integrated Terminal matapos ipatigil ang paniningil at pangongolekta ng bayarin na umano'y walang sapat na otorisasyon. Ayon kay Damasco, nang malaman nito ang ginagawang paniningil ng ilang tauhan o supervisor ng terminal, agad nitong ipinahanap ang umiiral na ordinansa upang matukoy kung may legal na basihan ang naturang koleksyon. Sa kasalukuyan, hindi pa matukoy kung magkano ang kabuuang halagang nakolekta mula sa sinasabing hindi otorisadong paniningil, particular sa mga pribadong sasakyan na pumapasok sa terminal. Nagpapasalamat tayo dahil after nag-post tayo nung anong tawag dito, yung ordinansa, copy ng ordinance na pinahanap po kahapon habang nagsisesyon kami, naglabas din naman ng statement ang city government. Naglabas ka agad ng memorandum circular sa Atty. Pedrosa na pinapatigil sa management ng terminal ang naturang pangungulikta dahil wala talaga walang basis in law and in ordinance. Yun pong ginawa nila at pwede silang kasuhan doon at ang sabi nga doon sa memorandum ni Atty. Pedrosa, ibalik nyo yung pera na yan, wala kayong karapatang maningil ng ganyang halaga. Tinig po ni Konsehal Elgin Damasco. Samantala, binigyang diin ng konsehal na dapat may managot sa naturang insidente at hinikayat niya ang mga individual na naapektuhan na magsumiti ng formal na reklamo upang maisagawa ang kaukulang imbestigasyon. Dagdag pa ni Damasco, kung sakaling isasama ang mga taxi sa sisingilin ng bayarin, kinakailangang amyendahan muna ang umiiral na ordinansa dahil sa kasalukuyan ay hindi kabilang ang mga ito kahit itinuturing na pribadong sasakyan. Kung walang nakalagay doon na taxi, bakit mo pababayarin yung taxi? Although, ang intention ng batas para sa mga public utility vehicle. Kailangan amyendahan mo na, ilagay mo yung taxi. No? Wala naman nakalagay sa ordinansaan any other utility vehicles. Yun, oo. So, walang nakalagay. Dapat po, pati yung sa taxi, hindi sila maningil. Tama yun. Basta kung ano lang nakalagay doon. Tulad ng sinasabi ko, pwede sana maisama yung taxi doon kung may nakalagay doon sa ordinansa na provision na and any other public utility vehicle. Ay, wala eh. Tinig pa rin po ni Konsehal Elgin Damasco. Samantala, yan ang balitang hatid sa inyo ng numero 1 vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Upang hindi tayo magkasakit katropa, mag-Santon Vitamin C na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express. Balita sa umaga. Samantala, mga katropa ay minungkahin na payagan ang pagsasagawa ng drag race sa ilalim ng mahigpit na regulasyon at permit bilang tugon sa patuloy na pagdami ng mga kabataang nagsasagawa nito sa mga hindi angkop na lugar. Ayon kay Board Member Al Iba, kinakailangan maglaan ng umano ng pondo ang mga lokal na pamahalaan at magtalaga ng tamang lugar para sa legal na drag race upang maiwasan
ng iligal at delikadong karira sa mga pampublikong kalsada. Nilinaw pa ng mambabatas na hindi niya isinusulong o pinopromote ang drag race, ngunit ito manong nakikita niyang praktikal na solusyon para sa mga mahihilig at sabik sa naturang aktibidad. Matatandaang naisagawa ang kauna-unang drag race sa bayan ng Bataraza at sinabi ni Board Member Iba na dumaan umano sa tamang proseso at may kaukulang pahintulot ito mula sa munisipyo. Doon na lang sila mag-drag race, hindi na doon sa pang-publikong roads natin, tapos nakakadamay pa ng mga motorista natin. Yun, opo. So sa inyo, payag po kayo na magkaroon po ng drag racing basta doon po sa tamang lugar at hindi po dyan sa mga national highway natin. Opo, tama po kayo, doon sa tamang lugar at saka organized. Balita sa umaga. Mga katropa, ang tinig ni Board Member Al Iba. Balita sa umaga. Samantala, sinira ang ilang bahagi ng kasalukuyang ginagawang tulay sa Barangay Apurawan, Aborlan, Palawan matapos umunong makitaan ng pagbiyak sa gilid ng istruktura. Napansin ito ng mga residente na nasa gitna pa ng konstruksyon ng naturang tulay nang mapansin ang pinsala sa ilang bahagi nito. Nilinaw ni Kapitan Danilo Cortez na sinadyang sirain ang nasabing bahagi ng tulay gamit ang breaker alinsunod sa direktiba ng Department of Public Works and Highways or DPWH. Sinabi nito na bahagi ito ng prosesong remove and replace upang matiyak ang kaligtasan at tibay ng tulay. Nilinaw ni Kapitan Cortez na walang kapalpakan sa proyekto at ang nasirang bahagi ay naisaayos na upang masiguro na sumusunod ang istruktura sa tamang pamantayan ng konstruksyon. Sira po yan, breaker po yan ang nagsira para yung isang hilira na yan ay palitan niya ng buo. Hindi naman po kasi kung hindi naman po yung sinasadya. Tingnan mo yung 5 hilira. Siya lang naman kasi may hinihila po yan na kable sa loob. Nagkaroon ng maliit na crack. Maliit lang naman. Kaya siyempre nakita na mayroong maliit. So kinonsulta sa project engineer. Tinig po ni Kapitan Danilo Cortez sa Barangay Apurawan, Aborlan. Balita sa umaga. Aras natin mga katropa, 6:21 na ng umaga. Tuloy-tuloy naman tayo sa ating mga field reporters. Balita sa umaga. Sangguniang panlalawigan ng Palawan, suportado ang resolusyon ng Senado na kumokondina sa pahayag ng Chinese Embassy laban sa opisyal ng pamahalaan kaugnay ng usapin ng West Philippine Sea. Katropa natin sa balita, Mike Escote. Sinuportahan ng Sangguniang Panlalawigan ng Palawan ang isang resolusyon na nagpapahayag ng suporta at pakikisa sa Senado ng Pilipinas sa pagkondena sa mga kamakailang pahayag ng Chinese Embassy sa Maynila laban sa mga opisyal at ahensya ng pamahalaan kaugnay ng West Philippine Sea issue. Ito ay sa pamamagitan ng Resolution number 126-226 na sumusuporta sa Senate Resolution number 256 na nagpapatibay sa soberanyang karapatan ng bansa alinsunod sa saligang batas at pandaigdigang batas at tinatanggihan ang tinatawag nitong hindi katanggap-tanggap ng mga pahayag na embahada ng China. Ayon kay Board Member Ryan Maminta, pangunahing may akda ng resolusyon, may direktang interes ang Palawan bilang isang frontline province sa pagtatanggol sa West Philippine Sea, lalo na sa karapatan ng mga mangingisdang Pilipino na umaasa sa yamang dagat nito. Sinabi ni Maminta na mga kamakailang pahayag ng embahada ng China na pumapatikos kay Philippine Coast Guard spokesperson para sa West Philippine Sea na si Commodore J. Arriela ay hindi katanggap-tanggap
at walang sapat na dahilan. Sabi pa ni Maminta, ang WPS ay atin, ang 200 nautical miles EEC ay atin, kaya kahit na sinasabi nila na hindi nakikita ang coordinates ay hindi iyon makakabawas ng anumang giting o damdamin natin at maging katotohanan na ang West Philippine Sea ay atin. Nalinaw niya rin ang pagsasalita laban sa mga pahayag na ito ay hindi nangangahulugang pagpapalala ng tensyon sa West Philippine Sea sapagkat may matibay na legal na batayan ang posisyon ng bansa, partikular na ang 2016 arbitral ruling. Para maging matibay ang katawan laban sa banta ng karamdaman, mag-Santon Plus Gold araw-araw para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, Mike Escote, XFM News. Samantala, pasaporte maaari na makuha sa DFA Passport Caravan sa bayan ng Coron, Palawan. Katropa natin sa balita, Belia Mucha. Maaari nang makakuha ng pasaporte ang mga nangangailangan nito sa gaganaping passport caravan ng Department of Foreign Affairs sa bayan ng Coron, Palawan. Ito ang masayang ibinalita paanyaya ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Coron sa lahat ng mga nangangailangan nito. Inamin ni Coron Mayor Kagalang-galang Mario Reyes na marami ang natanggap niyang hinaing kaugnay sa hirap ng pagkuha ng pasaporte, kung saan nagpapasalamat ang punong alkalde sa Committee on Tourism na nagsusumikap na makapag-request ng DFA Passport Caravan sa nasabing bayan. Kaugnay dito, hinikayat ang bawat isa na magparehistro muna simula Pebrero 9 hanggang Marso 10 taong kasalukuyan upang makakuha ng application forms at mabigyan ng kasagutan ang karagdagang katanungan. Samantala, marami naman ang natutuwa at nagpahayag ng kanilang interest na kumuha ng pasaporte sa pagkakataong ito, kung saan mas magastos pa diyan niya ang abutin nila kung magproseso pa sa lungsod ng Puerto Princesa. Para sa karagdagang impormasyon at katanungan, maring bisitahin ang Coron Tourism Office na matatagpuan sa unang palapag ng Municipal Annex Building ng munisipyo ng Coron, Palawan. At yan ang balita sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix na kapag kape ka na, ginagamot ka pa. Mabibili ito sa mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa 91.5 XFM El Nido, Belia Mucha, XFM News. Samantala, mga kumukuha ng permit sa Quezon, pumalo na sa humigit na 900 ang mga nakapag-renew. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran. Matayang nasa 936 na mga business establishment sa Quezon, Palawan ang mayroon ng kakulang business permit at business permit o rehistrado na mula sa lokal na pamahalaan na kung saan ayon sa datos ng Municipal Licensing Office ay nasa 203 ang naitalang mga motorbangka ang formal na rehistrado, habang 365 naman ang mga public utility tricycle. Samantala, asahan namang ilulunsad ng ahensya ang pag-i-inspeksyon sa mga establishment sa buong munisipyo na may isa sa katuparan sa mga susunod na linggo, na ang layunin ay para alamin ang mga nagninegosyo na hindi nagparehistro at patuloy pa rin sa kanilang operasyon. Iyan ang balita atin sa inyo ng isang masarap na kape. Hindi lang basta kape, dahil ito mayroong mga sangkap na makakatulong sa pagpapalakas ng ating katawan. Ito ay Santon Plus Coffee Mix na kapag kape ka na, inagamot ka pa. Mabibili ito sa lahat ng mga butika malapit sa inyong mga lugar nationwide para sa kakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Real Garan XFM News. Samantala, lalaki na may kasong rape, bisexual assault at act of lasciviousness arestado sa bayan ng Brooks Point. Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
Arestado ng mga otoridad ng isang wanted person na may kasong 2 counts na rape, bisexual assault at akoblas abuseness sa barangay Pangubilyan sa bayan ng Brooks Point kahapon February 3, 2026. Kinilala ang suspect na si Alice J.M., 22 years old, na residente ng barangay Mambalot sa nasabing bayan. Naaresto ito sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng presiding Judge Ramon Chito Rada Mendoza ng Port Judicial Region Branch 165 sa bayan ng Brooks Point, Palawan na may pitsang July 21, 2025 kaugnay sa kasong 2 counts of rape, bisexual assault at akoblas abuseness. Kaugnay nito ay meron namang inirekomendang piyansa sa sospek na nagkakalaga ng 120,000 pesos bawat isa para sa kasong 2 counts for sexual assault at 200,000 pesos naman para sa kasong akoblas abuseness. Samantala, ang sospek sa ngayon ay nasa kustodiya na ng mga otoridad para sa tamang disposisyon. Yan ang balita hatid sa inyo ng Santon Soap. May kakayahang paputi ng inyong mga balata. Ito ay dahil sa mga taglay nitong sangkap. Santon Soap, mabibili ito sa lahat ng butika, malapit sa inyong mga lugar nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa 103.5 Rizal, Palawan, Dennis Chua, XFM News. Express Balita sa Umaga. Samantala, pulis, korporal sa Bulacan, inaresto dahil hindi hinuli ang sospek sa pagpatay sa isang pulis. Katropa natin sa balita, Bem Conde. Arestado ang isang police corporal sa Bulacan dahil umano sa hindi niya pagdakip sa pangunahing suspect sa pagpatay kay Staff Sergeant Renato Kasaway Jr. Ayon kay Bulacan Provincial Police Chief Brigadier General Ponce Rogelio Piñones Jr., umamin daw ang suspect na si Julian Salamat sa pulis na si Corporal Bibencio Abalos tungkol sa krimen. Ngunit kahit alam niya ito ay hindi niya agad inaresto ang suspect. Sinabi ng opisyal na dapat ay agad kumilo si Abalos bilang isang pulis. Lumipas pa umano ang 6 na araw bago nalaman ng ibang otoridad ang impormasyong ito. Inamin ni Abalos na hindi niya inaresto ang suspect dahil natakot siya. Nabanggit din na siya ay konsultant ng isang volunteer group na kinabibilangan ng suspect. Natagpuan ang bangkay ni Kasaway sa loob ng septic tank sa isang bahay sa Malolos City noong January 31. Ayon naman kay Interior Secretary John Vic Remulla, may 6 pang suspect na hanggang ngayon ay hindi pa nahuhuli. Yan ang balitang atid sa inyo ng bagong produktong kape ng Yes to Health. Ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen na kapag kape ka nagumanda ka pa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, Bem Paredes Conde, XFM News. Express Balita sa Umaga. Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan mga katropa. Balitang Regional. Sa ating balitang regional, isang senior citizen ang nasawi habang mahigit na 4,000 katao ang inilikas matapos ang malawakang flash flood na dulot ng malalakas na pag-ulan sa ilang lugar sa Negros Occidental. Ayon sa Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ang nasawi ay isang bedridden na matandang babae mula sa barangay Fabrika, Sagay City. Umabot sa 1,091 pamilya o 4,034 katao mula sa 14 barangay sa 5 lugar sa lalawigan ang naapektuhan ng flash flood na sanhin ng mga malalakas na ulan nitong nakalipas na araw. Patuloy ang pamamahagi ng relief goods sa mga apektadong residente na kasalukuyang nasa mga evacuation center. Samantala, nabahala ang 5 eskwelahan sa bayan ng Naik, Cavite matapos makatanggap ng magkakahiwalay na bomb threat na umano'y may kabuuang 47 na bomba dahilan upang pauwiin ang mga estudyante kamakalawa. Ayon sa pulisya, halos sabay-sabay na nakatanggap ng banta sa pamamagitan ng Facebook message ang mga eskwelahan. Alas 7:30 ng umaga nang report ng principal ng Immaculate Conception School of Naik sa barangay La Toria ang natanggap na
bomb threat mula sa hindi pa nakikilalang sender. Agad na nagsagawa ng inspeksyon ang PECU Cavite Explosive Ordnance Disposal and Canine Groups sa lahat ng paaralan. Subalit negatibo sa anumang pampasabog ang resulta. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang nasa likod ng bomb threat. Express Balita sa Umaga. Balitang Nasyonal. Sa ating balitang nasyonal, ikagalang ng House of Representatives ang desisyon ng Korte Suprema na nagdideklarang labag sa konstitusyon ang unang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, susunod ang Kamara sa ruling ng Korte Suprema, ngunit magsasagawa ng rebisyon sa mga patakaran nito sa impeachment upang maging mas malinaw at alinsunod sa 1987 Constitution. Inamin ni Defensor ang pangamba na tila nakikialam umano ang Korte Suprema sa kapangyarihan ng Kongreso, partikular sa proseso ng impeachment. Matatandaan, idiniklara ng Korte Suprema nitong July 25, 2025 na walang bisa ang impeachment laban sa Vice President na si Duterte dahil sa paglabag sa one-year bar rule. Maaari lamang muling maghain ng bagong reklamo pagsapit ng Pebrero 6 ngayong taon. Samantala, nanawagan si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ng isang independent at transparent na forensic examination sa larawang kumakalat online na umano'y nagpapakita ng isang mataas na opisyal ng gobyerno na gumagamit ng iligal na droga. Sa pahayag na inilabas sa kanyang opisyal na Facebook page, sinabi ni Duterte na seryoso ang isyu at hindi dapat binabaliwala dahil nagdudulot ito ng pangamba sa publiko. Aniya, kailangang direktang sagutin ang mga tanong upang maiwasan ang espekulasyon at pagkawala ng tiwala ng mamamayan. Binigyang diin ng kongresista na hindi dapat husgahan ang sinuman batay lamang sa isang larawan. Ngunit ang mga may hawak na matataas na posisyon, lalo na ang Pangulo, ay inaasahang may mas mataas na antas ng pananagutan. Express Balita sa Umaga. Balita sa International. Sa ating balitang international, aminado ang World Health Organization na nananatiling marupok at hindi patay o pantay ang pandaigdigang kahandaan laban sa pandemya. 6 na taon matapos nang idiniklara ang COVID-19 bilang global health emergency. Ayon sa WHO, bagamat may mga naisagawang reforma tulad ng pandemic agreement noong taong 2025 at may mga pagbabago sa international health regulations, nananatiling hamon ang kakulangan sa pondo dahil mas inuuna ang ilang bansa ang depensa at seguridad. Iniulat din ng WHO na ang pandemic fund ay nakapaglaan na mahigit na $1.2 billion para sa mga proyekto sa higit na 90 na mga bansa, kabilang ang pagpapalakas ng disease surveillance, laboratory capacity at pagsasanay sa mga health forks. Samantala, binitay ng China ang 4 pang miyembro ng notorious mafia family sa Myanmar. Kabilang mga ito, sabay family mafia, ang numero 1 umanong notorious dynasties na nagpapatagbo ng scam centuries sa Myanmar base sa report ng state media. Kasama rin ang mga ito sa 21 na miyembro at associates na hinatulan ng kamatayan ng korte sa Guangdong province para sa kasong fraud, homicide, injury at iba pang krimen. Habang noon lamang nakalipas na linggo, binitay ang 11 na miyembro ng Ming Family Mafia bilang bahagi ng crackdown sa scam operations sa Southeast Asia na nakapambiktima ng libo-libong Chinese. Express Balita sa Umaga. Balita sa International. XFM Weather Update. Weather Update. Samantala mga katropa, alamin naman natin ang magiging taya ng ating panahon ngayong araw mula dyan sa ating DOST Pag-asa. Hangin na umaabot sa 55 kilometers per hour near the center
at gustiness na 70 kilometers per hour. Ang kanyang direksyon, Kanluran, Timog Kanluran, sa bilis na 20 kilometers per hour. As early as now ay nagdudulot na yan ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao at sa Central at Eastern Visayas. At sa mga susunod na oras, inaasahan natin magdudulot na rin ho yan ng malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi nga po ng Mindanao at ng Visayas. Pero in terms of diametro o yung lakas po ng hangin, yung mga pagbugso ng hangin, hindi pa naman po hagip ang landmass po natin nitong bagyong si Basyang. Pero as early as now ay nagtaas na rin ho tayo ng signal sa isang probinsya sa Mindanao bilang preparation o para makapag-prepare po tayo sa paparating ho na bagyo. Maya-maya po ay i-discuss po natin yung signal nitong bagyo. Maliban po dito kay Bagyong Basyang ay meron pa rin po tayong northeast monsoon o amihan na nakakaapekto sa Luzon at nagdudulot po ito ng maulap na papawurin at mga pag-ulan pa rin dito sa Cagayan Valley Region at sa mga lalawigan ng Apayao, Kalinga, Mountain Province at maging sa Ifugao kasama na ang Aurora Province. Maliban sa mga pag-ulan, of course, nariyan pa rin yung cooler temperatures o malamig na panahon lalong-lalo na sa gabi, madaling araw hanggang early morning. So asahan pa rin natin yan dahil sa epekto pa rin ng amihan. Samantala sa base po sa track na ipitalabas po ng Pag-asa. So 5 a.m. bulletin natin, makikita po natin na sa araw na ito ay medyo pabulusok pa siya o generally pababa pa yung kanyang track apas po west-southwestward. And then by tomorrow, inaasahan natin mag-steady na po ito pa kanluran yung kanyang track at mataas ang tsansa, base nga po dito sa projection, mataas ang tsansa ng landfall scenario dito sa eastern section ng Mindanao at southern portion ng Eastern Visayas by Thursday evening o kaya naman ay Friday early morning. And after making landfall, it will traverse the northeastern portion ng Mindanao at ang Visayas Islands, especially the central at western portion ng Visayas at posible din na mahagip nito ang northern portion ng Palawan bago pa ito lumabas ng ating area of responsibility. So medyo ilang araw pa po tayo na magbabantay at ilang araw din po tayo maapektuhan itong si Bagyong Basyang. At ang tinutukoy pa lamang ho natin ito ay ang sentro o yung kanyang track ng sentro niya. Wala pa po yan yung diametro. So kailangan po natin alalahanin na yung diametro ng bagyo, posible pa yung lumaki at mag-expand pa sa mga susunod na oras at araw. Ibig sabihin, mahalaga po na mag-focus po tayo sa signal o tropical cyclone wind signal na itataas sa inyong lugar upang makita po natin yung possible na severity ng impact nitong bagyong si Basyang sa inyong mga lugar. Samantala, signal number 1 ay nakataas na po ngayon sa Surigao del Sur. Ibig sabihin, possible na po yung 39 to 61 kilometers per hour na lakas po ng hangin in the next or within the next 36 hours. So meron pa po tayong enough lead time para po tayo ay patuloy na makapaghanda sa paparating na bagyo. At asahan natin sa mga susunod na oras at susunod na bulletin po natin ay magdadagdag pa tayo ng mga lugar kung saan ay nakataas ang tropical cyclone wind signal. Samantala, dahil naman sa northeast monsoon ay posible pa rin ang pamisang-misang pag-uso po ng hangin dito sa malaking bahagi ng Luzon, sa Visayas, Dinagat Islands, Caraga, Davao Region, Zamboanga Peninsula, Camiguin, Misamis Oriental at maging sa Lanao del Norte. By tomorrow, most of Luzon, Visayas, Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Basilan maging sa Tawi-Tawi. At by Friday, possible pa rin yung gusty winds even if walang mga signal o tropical cyclone wind signal sa mga lugar na ito, posible yung gusty winds dahil sa northeast monsoon. Dito po sa Batanes, Babuyan Islands, northern portion ng mainland Cagayan, Ilocos Norte, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, and most of Mindanao. In-effect din nating weather advisory sa araw na ito, posible ang 50 to 100 millimeters of rainfall dahil sa direktang epekto ni Bagyong Basyang dito po sa Eastern Visayas, sa Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, sa Davao de Oro at maging sa Davao Oriental. So pinag-iingat natin ang ating mga kababayan doon, lalong-lalo na po sa mga vulnerable areas, sa mga low-lying areas, sa malalapit sa ilog dahil po posible ang mga localized flooding dahil sa paparating ho na bagyong si Basyang. And by tomorrow, dumagdag pa po yung mga lugar kung saan ay makakaranas ng malalakas na pag-ulan. So kung makikita nga po natin, 100 to 200 millimeters of rainfall ang posibleng ma-experience by tomorrow sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, maging dito po sa Surigao del Sur.
At halos buong northeastern Mindanao ay posible makaranas ng mga pagulan. Gayon din ang halos buong Visayas maliban po sa western Visayas. Pero posible din doon ng mga light to moderate rains. So asahan natin medyo malawak o widespread ang epekto ni Basyang in terms of mga pag-ulan. So patuloy tayong maghanda at kailangan po hindi po tayo maging kampante. Samantala, by Friday, asahan pa rin natin ang 100 to 200 millimeters of rainfall dito sa Eastern Samar, sa Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, maging sa Surigao del Sur, at sa halos natitirang bahagi pa ng Visayas, at sa halos buong Northern Mindanao at northeastern portion ng Mindanao. At pwede po sa mga susunod na oras, pwede pang madagdagan ng mga lugar kung saan ay pwede nga po nating itaas ang weather advisory o posibleng magkaroon ng mga pag-ulan na pwedeng magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. At sa kasalukuyan din, nakataas ang ating gale warning ngayon sa northern seaboard, northern and eastern coast ng northern Samar, maging sa eastern Samar. So, ibig sabihin po niyan, hanggat maaari, hindi natin pinapayagan dyan o hindi natin nare-rekomenda na pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat dahil maging maalon hanggang sa napakaalon ng kondisyon ng karagatan doon. Yan mo ng latest mula dito sa Pag-asa. Ang next bulletin po natin will be issued at 11 a.m. Mamaya lamang ho yan. At mag-antabay po tayo at mag-ingat. Maraming salamat. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Weather update. Weather update. Showbiz News! At para naman sa ating balitang showbiz, nagtala ng kasaysayan sa 68 Grammy Awards si Puerto Rican superstar Bad Bunny. Day matapos na magwagi siyang Album of the Year sa DB Terror Mass Photos, ang unang Spanish language na nagwagi ng sabing pagkilala. Habang ang rapper na si Kendrick Lamar ay nagkamit naman ng 5 panalo kasama na ang Best Rap Album at Record of the Year. Dahil dito ay siya ang unang rap artist na nagkamit ng maraming award sa Grammy. Showbiz News! Balitang Sports. Umukit ng kasaysayan sa sports na tennis si Carlos Alcaraz. Itinuturing siya bilang pinakabatang na kompleto ang career's Grand Slam. Nakamit nito ng talunin si Novak Djokovic sa finals ng Australian Open sa score na 2-6, 6-2, 6-3 at 7-5. Pinatunayan ng 22 anyos na si Alcaraz na siya pa rin ang nasa world number 1 sa tennis. Pinatunayan nito ang galing niya matapos na namamayagpag sa mga torneo gaya ng Australian Open, French Open, Wimbledon at US Open. Balitang Sports. Balitang Sports. Express. Balita sa umaga. Oras natin mga katropa, 6:46 na ng umaga. Atin nyo nang narinig ang mga balitang naghalap ng buong puwersa ng XFM Network Philippines. Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasa bayang napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Napapakinggan rin sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone. At live din tayong napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang IZ Pacaldo. At ako naman si Katropang Jamaica Sarad. Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas!